Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yumbing National High School. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang Module 1 Aralin 2 sa Edukasyon sa Pagpapakatao na ang pamagat ay ang tamang paggamit ng isip at kilos-loob sa pagpapasya. Pero bago natin umpisahan ang ating aralin, atin munang titingnan kung ano ba ang ating layunin sa aralin ito. Ang ating layunin ay nakilala ang kanyang mga kahinaan sa pagpapasya at nakagagawa ng mga konkretong hakbang upang malampasan ang mga ito. Naway kayo may matutunan sa aralin ngayon. Meron tayong babasahin. Isang usapan sa pagitan ng magkaibigang Buknoy at Tikboy. Pagkatapos nating basahin ito, ating sasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ito ang pag-uusap ni Buknoy at Tikboy. Buknoy, sa klase namin kanina, nag-iisip ako kung mangungopia ba ako sa pagsusulit o hindi. Ang tanong ko kasi sa sarili ko, alin ba dapat? Gawin ang tama at bumagsak o gawin ang mali o pumasa? Sagot ni Tikboy, bagamat walang kasiyahan sa hindi pinagpagulang tagumpay, gayon din naman sa bagsak na grado. Buknoy, pero sino nga ba ang hindi nandaraya? Halos karamihan kung hindi man lahat ay nag-aakala na maaaring niyang baliwalain ang alituntuning ito. Pero makatwiran ba itong dahilan para mangopya? Tikboy, iniisip ko, hindi naman malaking bagay ang pangungopia, di ba? Wala namang masasaktan o siguro nga binibigyan ko lang ng katwiran ang takot kong harapin ang kahihinatnan ng hindi ko pagbabalik-aral. Buknoy, pero para sa ibang tao, mas malaga ang tagumpay kaysa prinsipyo. Tikboy, yan nga ang dahilan, kaya magulo ang buhay, ba? Dilema talaga, pumipili ka sa dalawang bagay na hindi kaya-aya. Ano ang ginawa mo? Buknoy, wala. Hanggang sa tumunog ang bell, kaya ipinasa ko na ang aking papel na blanco. Hindi lang kasi tama ang mangopya sa anumang asignatura. Tikboy, kung sa bagay, ang makilala ang moral na isyu ay isa ng tagumpay. Okay, base sa ating nabasang pag-uusap ni Tikboy at Buknoy, ating sasagutan ang mga katanungan na makikita ninyo sa screen. Ito ay personal na tanong. Base ito sa inyong mga karanasan. Unang tanong, naranasan mo din bang nangungopya sa pagsusulit? At bakit? Okay, siguro ikaw ay nagdesisyon na mangopya sa pagsusulit dahil hindi ka nakapag-aral. Kaya gusto mong mangopya dahil ayaw mong bumagsak. Okay, siguro yan ang mga kadahilanan kung bakit nangungopya ka sa pagsusulit. Pangalawang tanong, ano ang iyong nararamdaman sa pagsagawa ng pangungopya? Okay, so isipin mo kung ano yung mga nararamdaman mo ng panahong ikaw ay nagdesisyong mangopya. Okay, siguro ikaw ay natakot ng mga pagkakataong iyon dahil takot kang baka mahuli ka ng iyong guro. Or siguro din ay ikaw ay nahihiya dahil alam mong ikaw ay nangungopya lang. So siguro nahihiya ka sa taong kinopyahan mo. Okay? Siguro yun yung mga sagot, ikaw lang din ang nakakaalam yan. Pangatlong tanong, para sa iyo, tama o mali ba ang pangungopya? Of course, hindi naman talaga tama ang pangungopya. Kasi ang pangungopya ay para na rin kang nagnanakaw ng sagot ng iba. Hindi mo kasi sagot yun at kinukuha mo lang sa pamamagitan ng pangungopya. Hindi tama ang pangungopya dahil naging dishonest ka. Ngayon, titingnan natin kung ano pa ang tamang paggamit ng isip at kilos-loob sa pagpapasya.
Okay? So alam naman natin na ang tunguhin ng isip ay katotohanan. At ang tunguhin naman ng kilos-loob ay kabutihan. Sabi ni Father Rocky Farios, ng katotohanan ay tahanan ng mga katuto. Ibig sabihin nito na meron kang kasama na nakatuklas ng katotohanan. Hindi pwedeng ang katotohanan na ikaw lang ang nakakaalam nito. Dapat may alam din ang iba para masabi natin na ito ay totoo. Kaya tinatawag na katotohanan ay tahanan ng mga katuto. Sabi din dyan, na ang katotohanan ay sumasa kasaysayan dahil hindi hiwalay ang katotohanan sa tao sa mga katoto nakakaalam nito. At ang katotohanan ang siyang tunguhin ng isip. Sabi dyan na ang tao ay may isip hindi lamang upang makaalam, kundi upang makaunawa at manghusga. Okay? So tayo, alam natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng isipan. So hindi lamang para alamin ang mga bagay-bagay, kundi para din atin itong maunawaan at makapagbigay tayo ng paghuhusga. Ano pa ang ibig sabihin ng makaunawa? Ang makaunawa ay ang kakayahang makakuha ng buod ng karanasan at makabuo ng kataga upang bigyan ng kahulugan. So kung naiintindihan mo ang mga bagay-bagay, ito ay makapagbibigay sa iyo ng pagkakaintindi. Ano naman ang manghusga? Ang manghusga ay ang kakayahang mga tuwiran. Okay? Dahil ikaw ay nakaunawa, so ikaw din ay makapagbibigay ng pangangatwiran dahil naiintindihan mo ang kahulugan ng mga bagay-bagay. Mayroon din siyang malayang kilos-loob bukod sa damdamin at emosyon upang magnais o umayaw. Para siya ay pumili sa kung ano ang tama. Ang isip at kilos-loob ay magiging ganap lamang kung ang tao ay magsasanay at patuloy na paunlarin ang mga ito. Okay? So, kailangan na mga isipan at kilos-loob na ibinigay ng Diyos natin ay sanayin natin sa paggamit nito sa tamang paraan. Okay, magkakaroon tayo ngayon ng pagtatasa. Base sa ating nabasa kanina sa pag-uusap ni Tikboy at Buknoy. Mula sa naunawaan sa usapan sa pagitan ng magkakaibigang Buknoy at Tikboy, sa nakaraang gawain, magbigay ng inyong sariling reaksyon hinggil sa mga argumento na nabuo sa kanilang pag-uusap tungkol sa pangungopia. Okay, tingnan natin, no? So, sa pangungopia, tama ba daw ito o mali? So, unang argumento, pangungopia, ito'y walang kasiyahan sa pagkakaroon ng bagsak na grado. At salungat naman ito sa ibang argumento, no? Na wala namang kasiyahan sa tagumpay na hindi pinagpaguran. So, ano kaya ang posibleng reaksyon mo dito? Sa unang argumento at sa salungat na argumento? Siguro, no? Dahil para sa iyo ay ayaw mong bumagsak, kaya, ikaw ay nangopya. Pero sa kabilang banda, hindi naman talaga nasisiyahan ng tao na siya ay nagtagumpay, pero hindi niya ito pinagpaguran. 'Di ba? Pangalawang argumento, sabi doon sa kanilang pag-uusap, pero sino ba ang hindi nandaraya? Halos karamihan kung hindi lahat ay nag-aakala na maaari nilang baliwalain ang alituntuning ito. At ang salungat naman na argumento, sabi doon, pero makatwiran ba itong dahilan ng aking pagkopya? Ano kaya ang iyong reaksyon dito? Okay, so alam natin, no, na kadalasan o karamihan sa mga tao, sa ating mga kapwa mag-aaral, ay para sa kanila, ng pangungopya ay normal lang. No? Para sa kanila, iginagawa naman din ito ng iba, hindi lang naman ako ang nangungopya. Pero, hindi talaga makatwiran ang pangungopya. Dahil, hindi mo naman yan sagot. No? Kinukuha mo ang sagot ng iba. Okay, pangatlong argumento. Maliit na bagay lang ang pangungopya. Walang namang taong nasasaktan. Pero ang salungat na argumento, sabi dyan, marahil binibigyan ko lang ng katwiran ng kahinatnan ng hindi ko pagbabalik-aral ng leksyon. Okay, so ano kaya ang pwede mong ma-react nito? Siguro, masasabi mo sa iyong sarili, tama, hindi naman ako nakakapanakit ng iba. Nangungopya lang naman ako. Siguro tama ka na walang taong nasasaktan sa iyong pangungopya. Pero sa iyong sarili,
para bang nagsisinungaling ka sa iyong sarili? Kasi ang tagumpay na pwede mong makuha, hindi naman galing sa iyong pinagpaguran. 'Di ba? Okay, ikaapat na argumento. Para sa ibang tao, mas mahalaga ang tagumpay kaysa prinsipyo. At ang salungat naman ng argumento, sabi dyan, iyan nga ang dahilan kaya magulo ang buhay, di ba? Ano kaya ang pwede mong maibigay na reaksyon sa dalawang argumento? Okay, tama. Hindi naman lahat ng tao ay may parehong pananaw sa buhay. Pero kung titingnan natin, mas mahalaga talaga ang tagumpay kaysa prinsipyo. Kaya nga, maraming taong nag-aaway, no? Dahil mayroon silang iba't ibang paningin sa buhay or pananaw sa buhay. Pero para sa iyo, tama nga ba ang pangungopia o mali? So ikaw, as a student, alam mo kung tama ba o hindi ang pangungopia. Okay, para sa paglalahat, kumuha kayo ng isang buong papel at pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Sagutan ang mga sumusunod na tanong na nasa chart sa loob ng isang pangungusap lamang. Ito ang sitwasyon. May inirekomendang pelikula ang matalik mong kaibigan na dapat mo raw panoorin dahil maganda ito ayon sa kanya. Mag-isa kang nanonood nito sa inyong bahay, ngunit sa kalagitnaan ng pelikula, may isiningit pala na malaswang eksena o tinatawag na pornografiya. Okay, so may 5 tanong ang makikita mo sa screen, sagutan mo ito at ipasa mo sa susunod na araw. Salamat sa inyong panunood. Sana'y meron kayong natutunan sa ating natalakay na aralin. Ito ang inyong guro na si Remelin Labadan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!